Welcome sa ating channel, Tales of Love. Itago niyo na lang ako sa pangalang Hasmin, 45 years old na sa kasalukuyan at isang office worker. Gusto ko lang i-share ang aking love story na maaaring may mainis, kiligin o ma-inspire na mga tagapakinig. Isa lang ang aking kapatid at parehas kaming babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Miriam. 3 taon ang tanda sa akin ni ate. Lumaki kami na parang kambal at hindi rin ipinaramdam sa akin ni ate na mas mataas siya bilang panganay. Hindi nagkakalayo ang aming mga hilig at interes sa buhay. Nagkakasundo kami sa mga paboritong artista, fashion, music, pati na rin sa mga hobbies. Dumating pa nga po sa punto na iisa ang nagustuhan naming lalaki. Tawagin na lang natin siyang Marlon. Ako ang unang nakakilala sa kanya bago si ate. Naging president kasi siya ng club na sinalihan ko noong high school ako. Siya yung tipo ng lalaki na madaling makagaanan ng loob at sobrang maayos sa sarili. Matagal din akong may lihim na pagtingin sa kanya hanggang sa nag-college. Siya nga po yung reason kung bakit nag-enroll ako sa university na pinapasukan niya. Para palagi ko pa rin siyang nakikita. Noong mga panahong yun, wala akong nababalitaan na girlfriend o nililigawan ni Marlon. Nakapokus lang talaga siya sa pag-aaral. At ako naman, walang ginagawa para magkalapit kami. Nawalan na ako ng balita kay Marlon nang makagraduate siya sa university namin kasi mas ahead naman siya ng 3 taon. Nagka-boyfriend din ako ng mga panahong ito. Pero masasabi ko talaga na higit pa rin si Marlon sa mga nakilala kong lalaki. Para sa akin, siya pa rin ang pinaka-perfect na lalaki sa paningin ko. Pagkatapos makagraduate, nag-focus na ako sa career at noong mga panahong ito, si ate na puro aral lang noon ay biglang nagka-interes sa love life. May nanliligaw daw kasi sa kanya na workmate at after 2 months nga, may ipinakilala siya sa amin na boyfriend. At ito ay walang iba, kundi si Marlon. Nang makita ko siyang muli ay parang bumalik yung mga nararamdaman ko sa kanya noon. Aaminin ko na nagselos talaga ako sa ate ko. Lalo na at nakita ko na ginagawa sa kanya ni Marlon yung mga bagay na hindi ko naranasan sa kanya. Kahit na ganoon, hindi ako nagpa-apekto sa emosyon. Inirespeto ko ang relasyon nila at ginawa ko lahat ng paraan para hindi ako ma-attach muli sa kanya. 2 taon lang ang lumipas at nagpakasal na sila. Agad na nabuntis si ate ng isang magandang batang babae at pinangalanan itong Sabrina. Simula noon, talagang tinanggap ko na lang na para kay ate si Marlon. Nanatili akong single at mas nag-focus ako sa trabaho at saka isa-isa kong pamangkin na parang anak ko na rin. Makalipas ang 5 taon, hindi naging maganda ang tadhana sa amin. Naratay si ate dahil sa sakit na breast cancer at mabilis din siyang kinuha sa amin ng Panginoon. Halos mawasak ang mundo ko dahil nawala ang kaisa-isa kong kapatid na naging kakambal at kaagapay ko sa lahat ng bagay. Pero nagpakatatag ako kasi ibinili ni ate bago siya mamatay na maging pangalawang nanay ako kay Sabrina. Gustuhin ko mang kunin ang pamangkin ko pero nasa pangangalaga ito ni Marlon at medyo malayo din siya sa amin dahil ang bahay nila ni ate ay nasa kabilang bayan pa. Ang magiging setup lang talaga ay dalawin siya kada day off ko. Hindi kasi pwedeng hiramin at dalhin sa bahay kasi may pasok. Isa pa, marami daw siyang kalarong kapitbahay, sabi ng bayaw ko. Noong unang beses na pupunta ako sa kanila, araw ng linggo, nagdadalawang isip ako kasi wala na doon si ate at si Marlon lang ang kasama ni Sabrina. Aaminin ko, may nararamdaman pa rin akong attraction sa kanya at alam kong hindi tama dahil kamatayan lang naman ang naghiwalay sa kanila ni ate.
Nilakasan ko lang ang loob ko kasi sabi ng nanay ko noong nakaraan daw na pumunta siya ay palagi akong hinahanap ng pamangkin ko. Bago ako pumunta sa bahay nila, ay dumaan muna ako sa supermarket para bumili ng laruan at mga paboritong pagkain ni Sabrina. Alam naman ni Marlon na pupunta ako pero hindi ko nasabi kung anong oras. Pagdating doon, agad akong sinalubong ng pamangkin ko na iniwan ang mga nilalaro niyang laruan. Kahit 6 na taon na ito ay palagi ko pa rin siyang kinakarga na parang sanggol kasi para sa akin, siya ang forever na baby pamangkin ng tita ninang niya. Ilang sandali lang, lumabas na si Marlon pero sa CR siya nanggaling. Nakatapis ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan at gulat na gulat pagkakita sa akin. Aaminin ko po, Miss Kay, napatulala ako noon. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko ang hubad niyang katawan. May pagka-gym rat si Marlon kaya naman malaki ang kanyang muscle at halatang maalaga sa katawan. Parang bumalik yung nararamdaman ko noong high school. Yung mga pantasya na iniisip ko sa kanya at pinilit kong hindi yun ipahalata. Nahiya siya kaya dumiretso na sa kwarto para magbihis. Ako naman ay pilit na pinapakalma ang sarili sa lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit sa tagal na panahon ng lumipas ay si Marlon pa rin. Hindi nga kami naging close at nagkaroon ng relasyon. Ilang minuto lang at bumalik na siya. Ayaw ko nang magtagal doon kaya sabi ko ay igagala ko ang pamangkin ko sa mall. Pumayag naman siya at sinabing pabor yun sa kanya kasi pupunta siya sa isang meeting at isasama pa sana si Sabrina. Tuwang-tuwa ang pamangkin ko at sinulit ko talaga ang time na kasama siya dahil napupunan niya ang pagka-miss ko sa kapatid ko. Aaminin ko na hindi ko pa rin talaga alam kung paano ipoproseso ang pagkawala niya. Pero kapag nakikita ko si Sabrina, nababawasan ang lungkot. Madami pa kaming pinuntahan ng pamangkin ko kaya gabi na nang ihatid ko siya. Pagdating doon, sinalubong ako ng nanay ni Marlon. Kakaluto lang daw niya ng hapunan kaya doon na ako kumain. Nahiya naman ako kaya kahit ayokong magtagal pumayag na ako. Halos kakauwi lang ni Marlon noon at sana nga ay susunduin niya pa kami pero nauna naman ako na mag-text na pauwi na kami ni Sabrina. Pagkakain ay nagpaalam na ako kaagad. Nag-offer si Marlon na ihahatid na raw ako pauwi kasi 8:00 na at may mga nag-iinuman daw sa kanto na dadaanan namin papunta sa sakayan. Hindi raw naman niya ako maihahatid sa kanyang motor kasi di pa siya nakakabili ng sasakyan. Ayaw ko na sanang pumayag pero sinabi rin ng nanay ni Marlon na magpahatid na nga ako kasi babae ako at delikado. Habang magkasabay kaming naglalakad pilit akong dumidistansya. Basta umiiwas ako na mapalagay na naman ang loob ko sa kanya. Napadaan nga kami sa isang bahay na may mga lalaking nag-iinuman. Sinitsitan nga ako ng isang lalaki. Medyo sexy din kasi ang suot ko noon dahil sanay akong magsando at magsuot ng fit na pantalon kapag lumalabas. May pagkamaputi rin ang katawan ko. Sa halip na magpatuloy na lang kami sa paglalakad, nagulat ako kasi nilapitan ni Marlon yung sumitsit sa akin. Pinagsabihan niya ito pero ang mayabang na lalaki ay nakipagsagutan pa. Yun ang unang beses na ginawa sa akin yun ni Marlon at yun din ang unang beses na ipinagtanggol ako ng isang lalaki. Kaya sa halip na matensyon ako sa nangyayari parang na-overwhelm pa ako sa tuwa dahil ang taong gusto ko ay ipinagtatanggol ako. Umabot sa point na nagkasuntukan na sila at nakita ko talaga kung paano nakipag-away si Marlon para sa akin kaya hindi ko maiwasan ang matunaw sa ginagawa niya. May dumating na tanod kaya dinala sa barangay hall ang issue nilang dalawa at naging maayos naman. Binigyan na rin ng warning yung lalaking nagsitsit sa akin at hindi pala yun taga roon kaya pinablatter siya ng chairman. Ay mga pasa ang mukha ni Marlon kaya naman nag-decide ako na wag muna umuwi at gamutin ang mga pasa niya sa mukha. Nag-offer nga ako na pumunta kami sa ospital pero tumanggi siya dahil hindi naman daw malala.
Pagdating sa bahay, ako mismo ang naglagay ng cold compress sa mga pasa niya at sobrang lapit naming dalawa. Nang mga oras na yon, wala akong ibang nakikita kundi ang gwapo niyang mukha na palagi kong pinapantasya. Para akong nananaginip noong oras na yun kasi yun ang unang beses na nahawakan at nakalapit ko ang mukha niya. Parang bumalik sa akin yung mga panahon na sumisilip ako sa room nila para makita lang siya. Pero ngayon, magkalapit na kaming dalawa. Tahimik lang kami at pagkatapos noon, nagpasalamat ako. Hindi na niya ako pinayagang umuwi kasi sobrang late na at wala nang masasakyan. Ang problema lang, iisa lang ang kwarto sa bahay nila. Kasi sa isang kama lang naman sila natutulog noong buhay pa si ate. Gusto niya na maging komportable pa rin ako kaya doon niya ako pinatabi sa nanay niya at sa pamangkin ko na natutulog sa kama. Siya naman ay naglatag lang ng manipis na kutsyon sa ibaba at doon natulog. Ewan ko pero parang na-refresh na naman yung feelings ko sa kanya dahil sa mga ipinakita niya sa akin. Yung pagtatanggol niya at pag-aalala na baka wala akong masakyan tapos pinili niya pang matulog sa manipis na kutsyon para lang may matulugan akong komportableng higaan. Kinabukasan, maaga rin akong umalis kasi may trabaho pa. Buong araw ko sa trabaho hindi maalis sa isip ko si Marlon. Hanggang sa pagtulog, naaalala ko siya. Opo, Miss Kay. Parang bumalik lahat at sa di ko mawaring dahilan ay nararamdaman ko na may pag-asa na ako sa kanya. Ayoko pa rin mangyari yun kasi mahal ko si ate at ayokong agawin ng asawa niya. Umiwas na lang ako at lahat ng mga gusto kong ibigay sa pamangkin ko ay pinapadala ko na lang sa nanay ko. Siya na lang ang pinapupunta ko doon. Hindi naman namin siya mahiram kasi may tutorial siya pag weekend. Dumating nga sa punto na hinahanap na ako ng pamangkin ko pero tiniis kong iwasan siya. Wag lang makatagpo ang landas namin ni Marlon. Kaya lang, isang araw, sa di inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng mataas na lagnat si Sabrina at isinugod sa ospital. Wala na akong nagawa kundi puntahan siya. Muli na namang nagtagpo ang landas namin ni Marlon at Miss Kay. Nang magkita kami ay para akong bumalik sa pagka-high school. Biglang lumakas ang tibok ng aking puso at pakiramdam ko ay nimumutla ako. Hindi ako nagpa-apekto doon kasi hindi naman siyang ipinunta ko kundi pamangkin ko. Nang gumabi na, kami na lang dalawa ni Marlon ang naiwan. Yung mga nanay namin ay umalis na kasi pinagpapahinga na rin namin sila. Pinapauwi na rin sana ako ni Marlon kasi kaya naman niyang magbantay sa anak niya kahit mag-isa. Kaya lang, ayaw akong pauwiin ni Sabrina at sabi niya gusto raw niya ay tabi kaming matulog. Namimiss daw kasi niya ako kasi hindi ko na siya pinupuntahan. Sa pagkakataong yun ay wala na akong nagawa kaysa magtampo pa ang pamangkin ko. Nakulong na naman ako sa sitwasyon na wala akong takas kay Marlon at nararamdaman ko na naman yung pagiging maalalahanin at maalaga niya sa akin. Sino ba namang di matutunaw sa lalaking mas inuuna kang kumain kaysa kanya at sinisigurong komportable ka kahit nagbabantay sa ospital. Lalo na noong pangalawang araw na nagbantay ako. Nag-collapse ako noon dahil wala akong naging tulog. Hindi kasi ako nakakatulog pag nasa ospital at mababa ang dugo ko kaya delikado mapuyat kahit isang gabi. Napansin talaga ni Marlon na hindi ako okay kaya nag-i-insist siya na magpa-check up ako pero tumanggi lang ako. Hanggang sa nawala na nga ako ng malay at sabi ng nurse na humawak sa akin sa ER, para daw K-drama ang peg namin ni Marlon. Karga daw ako nito habang itinatakbo sa ER at nakikiusap na sa mga nurse at staff doon na unahin ako. Panay din ang pangangamusta sa akin ni Marlon kung maayos na ba ang pakiramdam ko. Binilhan niya ako ng pagkain. Yung paborito ko pa na laging binibili sa akin ni ate. Sabay kaming lumabas ng pamangkin ko sa ospital
At noong time na yun ay may na-request si Sabrina. Kung pwede daw ay dalasan ko ang punta sa kanila kasi pagkasama daw niya ako, para daw niyang kasama ang mommy niya. Wala akong magawa kundi pumayag sa gusto niya. Nagkasundo na rin kami ni Marlon na kapag weekend ay doon na lang muna ako sa kanila para matagal din kaming magkasama. Ganoon na nga po ang naging setup, Miss Kay. Biyernes pa lang ng hapon, pagkaawas ko sa trabaho ay pumupunta na ako sa kanila para doon matulog. Ipinagawa pa ako ni Marlon ng sariling kwarto para daw komportable ako. Ang ending, mag-isa na lang siya sa kwarto nila dahil sa akin pinipiling tumabi ni Sabrina. One time, maagang nakatulog si Sabrina. Hindi pa ako inaantok kaya nanood muna ako ng TV sa salas. Nakita ko si Marlon na nasa kusina at umiinom ng alak. Sa di ko malamang dahilan ay dinala ako ng mga paa ko doon. Ang una ko lang na itanong ay, bakit siya umiinom? Sabi niya, naaalala daw niya ang kapatid ko. Tinanong niya ako kung gusto ko siyang samahan dahil parehas lang naman kami ng taong namimiss. Pumayag naman ako at medyo natuwa ako kasi masasolo ko siya. Noong una, nagkwentuhan lang kami tungkol kay ate pero napunta ang usapan namin sa mga personal na bagay. Doon ko nalaman na sobra pala kaming magkaparehas na mga interes at gusto sa buhay. Sabi niya, may nakilala raw siya noong high school na babae. Hindi raw sila naging close pero nagkagusto siya dito. Madalas daw niya itong makita na sumisilip sa room nila at nagandahan daw siya tapos inalam niya sa kaibigan niya ang tungkol sa babaeng yun. Ang problema lang itorpe siya noong high school at mas priority niya ang pag-aaral kasi panganay siya. Naging magka-schoolmate pa rin sila noong babae na yun noong college. Pero mas priority na niya lalo ang pag-aaral kasi namatay yung tatay niya. Nang magtrabaho siya at makilala si ate, doon pa lang siya nakaisip na pumasok sa relasyon. Si ate daw ang first girlfriend niya pero hindi ito ang first crush niya. Ewan ko po Miss Kay pero ina-assume ko na ako yung babae na yun at di ko mapigilang kiligin. Marami pa kaming napag-usapan at noong medyo tinatamaan na ako, may nagawa akong di na nakontrol. Bigla ko siyang hinalikan sa labi tapos ibinulong ko sa kanya na matagal ko na siyang mahal. Hindi ko po inaasahan ang sunod na mangyayari. Bigla din niya akong siniil ng halik at hindi lang po yun. Tuluyan na kaming kinain ng mga emosyon namin at may nangyari sa amin ng gabing yun. Alam kong mali pero hindi ko rin mapigil ang sarili ko. Pagkatapos noon, umiyak ako at panay din ang hingi ng sorry kay ate. Kinabukasan nagising ako na wala si Marlon sa tabi ko. Bumangon ako at nagbihis. Una kong pinuntahan si Sabrina. Tulog pa siya. Dumiretso ako sa salas kung saan nandoon si Marlon at napansin ko na umiiyak siya hawak ang picture ng asawa niya. Doon na ako nakonsensya at nakaramdam ng guilt. Umalis ako noon na walang paalam. Nahihilo pa ako dahil sa dami ng nainom ko pero di ko na yun inintindi. Dumiretso ako sa sementeryo kung saan nakalibing si ate. Humingi ako ng sorry at sinabi ko na pipigilan ko na ang sarili ko. 2 weeks din na di ako pumunta sa kanila kasi iniiwasan ko si Marlon pero isang gabi, bigla kong napanaginipan si ate. Sabi niya, sundin ko raw ang puso ko. Ayos na naman daw siya. Pakiramdam ko, parang totoo akong dinalaw ni ate at napaisip din ako sa sinabi niyang yun. Tapos Friday ng umaga, nagchat sa akin si Marlon. Ang sabi niya, di na raw ako pumupunta. Miss na raw nila akong mag-ama. Kumabog naman ng malakas ang aking dibdib. Para kasing sinasabi niya na pati siya ay na-miss ako. Biglang lumakas ang loob ko. Doon na ako umuwi at bumalik na sa dating gawi na pumupunta sa kanila kapag weekend. Napansin ko na parang mas naging malapit sa akin si Marlon. Palagi niya akong pinagluluto ng paborito kong pagkain. Minsan, tinatabihan niya ako para makipagkwentuhan.
Mga simpleng bagay na lihim na nagpapakilig sa akin kahit alam ko na si ate pa rin ang nasa puso niya. Nang magbakasyon si Sabrina, saktong work from home na rin ako dahil nag-pandemic. Na-stuck ako sa bahay nila dahil doon na ako inabot ng ECQ. Bale parehas kami ni Marlon ng work from home kaya palagi na kaming nagkakasama. Noong time na yun, hindi ko na talaga ginustong umuwi. Umorder na ako ng maraming damit online para di na ako kukuha sa bahay. At aware ako na di ko yung ginagawa para lang kay Sabrina. Gusto ko rin talagang makasama si Marlon. Pakiramdam ko, okay na naman kay ate kaya tuluyan ko ng sinunod ang puso ko. Inaasikaso ko siya, ipinagluluto at lahat ng bagay na maipaparamdam ko ang pagmamahal ko ay ginawa ko para sa kanya. Isang taon din akong nagstay doon at nagve-video call na lang ako sa family ko. Isang gabi, habang natutulog si Sabrina, bigla akong kinatok ni Marlon. Gusto daw niya akong makausap. Inaya niya ako na mag-stargaze kami sa labas, sa veranda, habang umiinom ng beer. Nagkukwentuhan lang kami at naging emosyonal ang usapan namin. Sinabi niya noong nawala si ate, gusto na raw niya sumunod kasi pakiramdam niya ay parang namatay na rin siya. Nagpakatatag siya dahil kay Sabrina pero dahil nasa tabi nila ako, parang nabubuo ulit siya. Namalaya na lang daw niya na unti-unti ay binubuksan niya ulit ang puso niya. At mayroon pa siyang inamin. Yung sinasabi niyang first crush niya, yun ay walang iba kundi ako. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko noon kasi may parte rin pala sa buhay ko noon na nagkaparehas kami ng nararamdaman at parehas lang pala na nagtataguan ng feelings. Inamin niya na nagkagusto siya kay ate noon kasi sobrang magkahawig kami at halos parehas kami ng taste sa mga bagay-bagay. Bigla ko na naman siyang hinalikan. Gumanti naman siya at nang gabing yun, may nangyari ulit sa amin. Miss Kay, nagbunga ang matamis na pinagsaluhan namin dahil nabuntis ako. Sinabi ko naman yun kay Marlon at pinanagutan niya ako. Ipinaalam din namin sa pamilya niya at natanggap naman nila. Nang hindi na malala ang kaso ng COVID, umuwi kami ni na Marlon at Sabrina sa amin. Sila naman ang nagstay sa bahay. Hindi ko pa nasasabi sa family ko kasi natatakot din ako noon pero sinabi ni Marlon na matatanggap din nila yun, lalo at sa personal ko sasabihin. Gaya nga po ng inaasahan, nagulat ang parents ko kasi malaki na ang tiyan ko at doon na namin ipinagtapat ni Marlon ang namamagitan sa amin. Sinabi din niya na handa siyang pakasalan ako. Hindi tinanggap ng magulang ko kasi 2 taon pa lang noon ang lumilipas, simula nang mawala si ate. At para sa kanila, hindi tama yun dahil asawa si Marlon ng kapatid ko. Wala lang talaga kaming magagawa kundi doon muna manatili kasi delikado pa rin ang magbiyahe. Malala rin po ang panghusga na natanggap namin ni Marlon sa mga kamag-anak namin. Lalo na sa mga pinsan ko na nakakaalam na may gusto ako sa kanya noon. Sinasabi nila na hinintay ko raw ang pagkakataong yun para maagaw ko si Marlon at iniisip daw nila na sinamantala ko ang pagkakataon na wala na si ate para makuha ko siya. Sila yung mga malalapit kong pinsan noong high school na napagkukwentuhan ko ng kung ano-ano pero sila pa ang nagpakalat ng mga chismis tungkol sa akin. Sumama na ang tingin ng mga kakilala ko sa akin kasi iniisip nila na wala raw akong delikadesa. Ilang buwan, pagkatapos kong makapanganak, umalis na kami sa bahay ni na mama at umuwi na kina Marlon. Hindi na muna kami bumalik at sa araw ng kasal namin, hindi na muna namin sila in-invite. Minsan ay nagpapakita pa rin sa panaginip ko si ate. Pero wala naman akong napapanaginipan na nagalit siya sa ginawa ko at tinanggap ko na rin ang lahat dahil hindi naman cheating ang ginawa namin. Wala na si ate at natutunan din akong mahalin ni Marlon. Pagdating naman kay Sabrina, natanggap din niya agad kasi gustong-gusto niya rin akong maging totoong mommy, kapalit ng ate ko.
Sa ngayon po ay masaya kaming namumuhay ng magkasama at mayroon ng 2 anak. Masaya din si Sabrina kasi mayroon na siyang mga kapatid. Noong nakaraang taon lang po ay umuwi ako sa mga magulang ko at finally, natanggap na nila gayon din ang mga kamag-anak ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at gusto ko ring malaman ang opinyon nyo. Mali po ba ang ginawa ko o tama lang ito dahil wala na naman si ate? Salamat po sa mga sasagot. Lubos na gumagalang, Hasmin.